madali naman pong i-assess kung sino ba dapat ang paniwalaan. Unang-una, yung nagpapahayag na magbitaw ang Pangulo sa pamumuno. Sino-sino ba sila? Sino-sino po ba yung may interest na mawala ang Pangulo sa pwesto at palitan ng ibang liderato? Sino po ba yung papalit? At sino po ba ang makikinabang kapag ang Pangulo ay nawala? Siguro, karamihan dito, yung gustong umupo agad. Hindi na makapaghintay sa 2028. Pangalawa, yung mga taong tatamaan ng pag-iimbestiga patungkol dito sa mga anomalyang flood control projects at infrastructure. Tandaan po natin, uulit-ulitin natin, ang Pangulong Marcos Jr. po ang siyang nagpaumpisa ng pag-iimbestiga sa mga anomalyang flood control projects na hindi po nagawa ng ganito kalalim nung nakaraang administrasyon. Since 2020, marami ng ghost projects sa panahon ni dating Pangulong Duterte, pero may nangyaring ganito bang pagpapanagot? Wala tayong nakita. So kapag ka po maraming tinamaan dito, malalaking tao na nasa pwesto, malamang ang gugustuhin nila ay mawala ang Pangulo sa pwesto para matigil ang pag-iimbestiga na ito. Gusto nilang mawala yung nagpapalinis sa bayan. At kapag ka nawala ang Pangulo, ipapalit nila sino? Ang anak ng isang magnanakaw. Bakit natin sinabi magnanakaw? I-quote ko. Sasabihin ko kung ano yung admission ni dating Pangulong Duterte. Sinabi niya na I am corrupt. Inamin niya yan. Marami na daw siya nanakaw, pero naubos na. So, sinong papalit? Ang vice-presidente na anak ng isang umaming corrupt. Yung ba ang gusto nilang mamuno? So, akala ba natin gusto nila ng transparency, accountability? Akala ba natin gusto nila mawala ang korupsyon? Bakit ipapalit nila ang anak ng isang corrupt? Yusek, sa gitna po ng kontrobersya, paano nyo masisiguro na hindi naapektuhan ang integridad ng administrasyon? Maliwanag po, kahit mga taong bayan, nakikita nyo naman po, maliban lamang siguro kung ito yung mga troll na bayaran. Ang mga tao, alam nila ano ang katotohanan ngayon. Alam nila na ang Pangulo ang nagtatrabaho. Alam nila ang Pangulo ang nagpapaimbestiga. So lahat ng paninirang ito ay propaganda para mawindang ang gobyerno, para pababain at pabagsakin ang ekonomiya ng bansa. At iyan ang gusto nilang mangyari para maipahid nila sa ating Pangulo. So sa mga kapwa nating Pilipino, sa mga naniniwala sa integridad, huwag niyo pong bibitawan ang ating Pangulo, ang administrasyon. Kapit lamang po tayo at magtulong-tulong po tayo para masugpo ang korupsyon.